Tristan POV. Palabas na ako ng grocery store nang mag-vibrate ang cellphone ko. Inilagay ko muna sa kotse ko ang pinamili ko, bago tingnan ang message sa cellphone ko. From, unknown. Kamusta Tristan? Ang ganda talaga ng asawa mo kahit buntis no. Bigla akong kinabahan, at nagmadaling sumakay ng kotse ko at nag-drive pa uwi. Pagkarating ko agad akong bumaba ng kotse ng may park ko, at nagmadaling pumasok sa loob. Maya, tawag ko pero walang sumasagot, umakyat ako para tingnan siya sa kwarto. Baby I'm here, tawag ko pa din pero wala talaga, kinakabahan na ako. Bakit ba lumabas ka Maya? Nagmadali akong bumalik para hanapin siya sa labas ng bahay. Tris nandito ka na, si Maya na lumapit sa akin at humulik, napahinga naman ako ng maluwag at niyakap siya. Saan ka ba galing? Tanong ko. Si Tina kasi niyaya akong maglakad-lakad dito sa village. Nag-text ako sa'yo kanina diba? Tinignan ko ang cellphone ko, at nakita ko dun yung mga text niya na hindi ko napansin. Oh, sorry baby hindi ko nabasa yung text mo, sabi ko. Don't worry Tris hindi naman kami lumabas ng village sabi niya, niyakap ko lang siya. Nawala lahat ng kaba at takot ko, akala ko kanina kukunin na ni Dark ang asawa ko. Kasama mo si Tina, nasaan na siya? Tanong ko nang nasa kitchen na kami, at inaayos ang pinamili ko. Duty na niya kaya hinatid lang niya ako dito at umalis din agad. Ganun ba? Magpahinga ka na lang muna ako ng bahala dito, sabi ko at hinalikan siya sa noo. You sure? Tumango ako. Sige sa taas lang ako, palm niya. Sige, careful, pahabol ko at tinuon ang pag-aayos ko ng grocery. Pero hindi mawawala sa isip ko si Dark, plano kong makuha niya ang asawa ko, hindi ko kakayanin nang wala sa tabi ko si Maya hindi ko kaya. After 4 months, 8 buwan na ang tiyan ni Maya, kaya todo bantay ako dahil 1 buwan na lang kabuwanan niya na. I decided to stay in the hospital, para hindi na ako mahirapan pag mangganganak na siya. Nag-uumpisa na kasing sumakit ang tiyan niya minsan, kaya kinakabahan ako pag ganon. Kagabi bago siya natulog sumakit na naman ang tiyan niya, kaya buong gabi akong gising para bantayan siya. Tris matulog ka muna nakikita ko na yung eyebags mo kalabit sakin ni Denrick, nandito kasi sila kasama si Drake at Hale. Oo nga dude umuwi ka na muna, pag dito hindi maayos ang tulog mo, si Hale. Kami na muna ang bahala dito kay Maya, papunta naman sina Bricks at Joanna dito, si Drake na busy sa kakatext sa cellphone niya. Si Patricia at si Sammy pupunta din dito, sabi ni Denrick. Ayaw kong umuwi, dito na lang ako matutulog, napatingin ako kay Maya na tulog pa din. Paano kung hanapin ako nito? Sabi ko at bumaling sa kanila. Oo nga no, parang iwang sabi ni Denrick na agad namang binatukan ni Hale. Magsasuggest ka para kang show nga. Si Hale napahawak naman si Denrick sa ulo niya. Ang sadista mo sakin, tumigil na kayo. Natutulog ang asawa ko sita ko sa kanila, bago lumapit sa kanila at naupo sa tabi ni Hale, na agad namang tumayo at lumapit ng upo kay Drake. Matulog ka dyan. Kami nga magbabantay kay Maya, sabi niya na napatingin na lang ako at inihiga ang katawan ko sa sofa, antok at pagod din naman ako, kaya natulog na muna ako saglit. Joaquin POV. Kanina pa ba tulog yan? Tanong ko agad kina Hale at Denrick. Oo puyat na puyat kagabi pang walang tulog yan, sabi ni Drake na sumagot, halatang pagod ang baliw na ta. Joaquin, napabaling akong tingin kay Maya nakakagising lang. Oh, love how's your feeling? Tanong ko, makalove ta, pre marinig ka o turo ni Denrick kay Tristan na tulog. Paki ko, sabay irap sa kanila na ikinatawa nila. Bumaling ako kay Maya, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ko ulit. Okay naman. Medyo sumisipa si baby, kaya sumasakit kagabi. Oh Joaquin nandito ka na pala. My God bestie, nakangiting sabi ni Maya, nang makita si Joanna at Bricks na pumasok. Dude, nakapagmantaman sakin si Bricks, at lumapit sa tatlo iniwan ko muna si Joanna at Maya na nag-uusap. Hoy Tristan gumising ka dyan. Ako at bigla siyang pinaupo kaya nagising ang baliw na masama ang tingin sakin. Joaquin, daing sabi niya at inayos ang buhok. Umuwi ka kaya muna at maligo, sabi ni Bricks. Kainis kayo pwede akong maligo dito,
bakit ba pinapauwi niyo ako? Inis na sabi niya. Ang pangit mo kasi, sabi ko at tinawanan namin siya. Mas lalo ka na, sabi niya tumayo siya at lumapit kay Maya. Gising ka na pala, may gusto ka bang kainin? Tanong niya. Tris busog pa ako, sagot ni Maya. Don't worry Tristan ako nang bahala sa kanya, at ikaw asikasuhin mo ang mga abnoy na yon, turo sa amin ni Joanna. Han hindi ako abnoy. Sinong nagsabi? Magkaibigan tayo kaya damay-damay bro, si Denrick. Mga baliw talaga, sabi ni Joanna. Hinayaan naman muna nina Tristan si Maya at Joanna, nagbihis muna siya bago kami nag-usap ulit, this time nasa labas kaming 5 na nag-uusap. Kamusta nga pala ang kumpanya Joaquin? Tanong niya. Okay naman Tris. Hindi mo sinabing maganda pala yung secretary mo, ako na ikinangisi niya. Type mo, nagagandahan lang. Siyempre si Love pa din ang gusto ko, na ikinasama ng mukha niya. Jokes lang ito naman, sabi ko. Ililibing ka talaga ng buhay ni Tristan yan dude. Si Denrick. Seryoso maganda ba pre? Tanong ni Hale. Gusto mong makatikim kay Sammy? Si Denrick, na nakangisi kay Hale. Siyempre mas maganda ang Sammy ko, si Hale. Mga baliw talaga. May gusto daw sa'yo si Tina. Tanong bigla ni Drake. San mo naman nalaman yan? Kay Denrick investigador yan si Drake. Wala talagang pinapalampas. Oo, siya mismo ang umamin sakin, pero sinabi kong wala siyang makukuha sakin mga pre. I'm still moving on, sabi ko. I know you're still in love with my wife, si Tristan. Ang swerte talaga ni Maya sa inyo, si Bricks. Alam niyong mahalaga siya sakin mga pre. Alam namin Joaquin pero asawa ko na siya. Try to love someone else. Alam kong may mamahalin ka pa bukod sa asawa ko, sabi ni Tristan na ikinatahimik ko. Pero mukhang hindi ko pa kaya sa ngayon, hindi pa. Trisha POV. Tris. Napalingon ako nang marinig ko yung boses ni Ate Maya, na hinahanap si Kuya, kaya agad akong tumayo sa pagkakaupo sa sofa, at lumapit sa kanya. Ate bakit? Napatingin siya sakin nakahawak siya sa tiyan niya. Kaya bigla akong nataranta at nag-alala. Trisha nasaan ang kuya mo? Sobrang sakit ng tiyan ko, padaing na sabi niya, kaya natarante na ako lang kasi ang bantay niya, dahil mamaya pa ang balik ng mga kuya niya ate at ng daddy niya. Ate may binili lang si kuya, teka tatawag po ako ng doktor, sabi ko at lumabas ng kwarto niya, agad ko namang nasalubong yung doktor niya. Dok si ate po sumasakit na naman ang tiyan niya, sabi ko, na agad namang naunang maglakad papunta sa kwarto ni Ate Maya, pagkapasok namin naiiyak na siya at hawak-hawak ang tiyan niya. Mrs. Park relax okay, sabi ni Doc at tiningnan si Ate Maya. Ate tatawagan ko si Kuya, sabi ko at tinawagan si Kuya Tristan. What is it Trisha? I'm on my way sabi niya. Kuya sumasakit na naman ang tiyan ni Ate Maya, sabi ko. What? Hintayin mo ako dyan, sabi niya at pinatay ang tawag. She needs to labor now. Dadalhin na namin siya sa labor room sabi ni Doc na agad ko naman sinang-ayunan, may pumasok na mga nurse at kinuha si ate, at dinala sa labor room ako naman hinintay si kuya sa labas ng labor room. Tristan POV. Nagmadali akong mag-drive pabalik ng hospital, kailangan ako ng asawa ko ngayon. Pagkarating ko agad kong pinark yung kotse ko, at nagmadaling pumasok sa loob, nakita ko agad ang kapatid kong nakaupo sa waiting area ng LR. Kuya mabuti nandito ka na, tumayo siya at sinalubong ako. Nasa loob siya kuya magli-labor na daw siya. God baby, napahilamos ako sa mukha sa sobrang pag-alala. She's going to be fine kuya. I know Ate Maya, sabi niya. I know she's gonna be okay, sabi ko na lang. Maya-maya dumating yung mga kuya niya at si Daddy. Kamusta siya? Si Cliff. Nasa loob pa din siya. Nasaan ang Daddy at Mommy mo? Daddy ni Maya. Nasa out of town po, pero paluwas na din po sila, sabi ko. Maghintay na lang tayo iho, sabi na lang ni Dad. Nakita ko si Tina na pumasok sa labor room, kung nasaan si Maya kaya medyo nabawasan yung kaba ko. Tina POV. Nurse Tina linisan mo muna si Mrs. Park, ako nang bahala sa babies niya sabi ni Doktora Cynthia, tumungo ako at napatingin sa kambal ni Maya. Sorry little angels kailangang iwan kayo ng mommy nyo, sabi ko sa isip ko,
Maya-maya dinala na ni Doktora Cynthia ang mga kambal ni Maya, kasama ang ibang nurse. Ako naman naiwan para asikasuhin si Maya, nilinisan ko muna siya bago kinuha yung injection sa bulsa ko, tumingin ako sa kanya. Sorry Maya pero kailangan kong gawin ta, sabi ko sabay in-inject sa braso niya. Tristan POV. Napatingin ako nang lumabas ang OB ni Maya, nagtaka ako nang mapatingin ako sa nurse na karga-karga ang dalawang baby, taka akong napatingin kay Doc. Nurses dalhin niyo muna sa nursery ang kambal, agad namang umalis yung mga nurse dala ang kambal. Well Mr. Park kambal ang anak mo, one baby girl and one baby boy, sabi niya, gulat naman kaming nagkatinginan ng kapatid ni Maya at ni Daddy. I'm having my twins dad kambal ang anak ko, napayuko ako sa daddy ni Maya. Congratulations iho, sabay tap niya sa likod ko. Congratulations bro, tinap din ako ng mga kuya ni Maya, napatingin ako kay Trisha. Congrats kuya, sigurado akong magiging masaya sina mommy, sabi niya bago yamakap sakin. I'm happy Trish, sabi ko na lang. You can see the twins. Nilinisan pa ang asawa mo Mr. Park, ililipat na din siya mamaya sa room niya, sabi ni Doktora bago nagpaalam na. Nakahinga ako ng maluwag dahil kinaya ng asawa ko, pero nagulat pa din ako dahil kambal ang anak ko. Titingnan lang namin ang kambal sabi ni Daddy, napatango na lang ako. Sumunod naman sina Cliff at Trisha. Lumapit ako sa pinto ng LR para tignan ang asawa ko, pero lumabas si Tina kaya nahinto ako. Oh! Tris congrats pala kambal ang baby mo, napangiti ako. Thanks Tin. Pwede ko bang makita ang asawa ko? Tanong ko. Later na Tris ililipat naman siya sa room niya, isa pa bawal pumasok ang relatives dito, sabi niya napatango na lang ako. Ganun ba? Magkape muna tayo, yaya niya sakin, napatango ako pero napalingon ako sa LR parang kinakabahan ako eh. Sumunod ako kay Tina, makikita ko naman siya mamaya. Tristan POV. Nasaan ang asawa ko? Galit na sigaw at pagkataranta ang nararamdaman ko. Saglit lang ako nawala, at pagbalik ko sa kwarto ng asawa ko wala na siya. Sorry, may binili lang kasi ako sa cafeteria sa baba, pagbalik ko wala na si Ate Maya dito, paliwanag ng kapatid ko. Pero bakit Trish, bakit mo iniwan ang ate mong mag-isa dito, naiiyak na sa pag-aalala at kaba? Sorry talaga kuya, pati siya naiiyak na din. Calm down Tristan, si Daddy na hinawakan ako sa balikat. How can I calm down Dad, kung nawawala ang asawa ko? Son hanapin muna natin siya bago ka magwala, sabi ni Mommy. Sina Chris at mga kapatid niya, hinahanap din siya kaya kalmayan mo muna ang sarili mo, sabi ni Mommy, hindi ako umimik at napatingin sa hospital bed, kung nasaan nakahiga si Maya kanina. Natatakot ako paano kung si Dark ang may pakana nito. Napasabunot ako sa buhok ko, at napatingin kay Daddy. What if kung may kumuha sa asawa ko? Dad I don't know how to do. We have twins kailangan siya ng mga anak ko. Niyakap naman ako ni Mommy. Anak tatagan mo ang loob mo. Hindi ka pwedeng panghinaan wala si Maya, pero andyan ka pa para sa kanila. Mahahanap din natin ang asawa mo, si Mommy na hinahagod ang likod ko. Bumitaw ako kay Mommy. Kayo po munang bahala sa mga anak ko, hahanapin ko ang mommy nila. But Tristan, I need to find her mom, ayaw kong umupo lang dito. Sige kami nang bahala sa kambal. And please Tristan mag-ingat ka, sabi niya tumango ako at humarap kay Dad. Dad can you call Daddy Chris, tell him na tatawag siya kung may balita na. Okay son, take care, sabi ni Dad bago ako umalis. My God baby where are you? Dark POV. Napapangiti ako habang tinatitigan ang mahal ko. Matagal kong hinintay na makasama siya at makuha kay Tristan, ngayon na nasa akin siya, hindi na ako papayag na umalis siya sa tabi ko. Bakit hindi pa siya nagigising kuya? Ano bang gamot ang ininject ko na binigay mo sakin? Si Tina habang nakatayo sa may pinto. Pampatulog lang naman at gamot na pambura ng nakaraan niya little sis. After 1 week she wakes up nothing to remember her past with Tristan and Joaquin, or let us say hindi niya makikilala ang mga taong malalapit sa kanya, at kapag nangyari yun ilalayo ko siya dito. Di ba may pag-asa ka na kay Joaquin na yun, nakangising sabi ko. Sigurado ako sa mga oras na ito hinahanap na nila si Maya,
At parang baliw na naghahanap si Tristan sa kanya, sabi niya. Ngumiti lang ako sa kanya bago lapitan si Maya. You're mine now darling. If you wake up ako ang makikilala mong asawa mo, bulong ko sa kanya, bago siya halikan sa noo. Kailangan ko nang bumalik sa hospital kuya, nasa duty pa ako, alam ng kapatid ko. Thanks little sis. Mag-ingat ka, sabi ko ngumiti lang siya at umalis. Now Tristan nanalo ako. I will make sure na hindi mo na makikita ang asawa mo.